Mga kababayan, alam natin kung gaano kamahal ang panganganak. May check-up, laboratory test, ospital, at gamot. Kapag kinulang ang pera, napipilitan tayo maghintay o magtipid. Dito nagsisimula ang panganib. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pangalaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Ito ang nais natin baguhin. Simula ng April 30, mas pinalawak at mas mataas na ang maternity benefit ng PhilHealth. Para sa normal na delivery sa ospital, mula 9,750 pesos, magiging 29,000 pesos na ang sasagutin. Para naman sa cesarean section, mula 37,000 pesos ay magiging 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos na. Sa maraming pagkakataon, kung sa ward manganganak, kahit sa private hospital, maaari nang wala nang babayaran paglabas. Pinalawak din ang prenatal care, mula 4 na check-up, magiging 8 na ang sasagutin ng PhilHealth. Kasama na ang mga bakuna at saka laboratory test. At pagkatapos naman manganak, may 3 follow-up visit na sakop na rin. Simple lamang ang ating layunin. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Nais natin na walang buhay ang malalagay sa panganib dahil lamang sa kakulangan ng pera. Maraming salamat po. Putang ina to si Gagba, hay na naman. Kuda ng kuda, pero wala naman talagang ginagawa. Ngagba, bibigyan kita ng true to life story. Yung kababata ko, okay, 5 silang magkakapatid. Lahat sila ipinanganak sa Fabella. Libre. Libre lang, putang ina mo. Yung libreng panganganak, matagal nang meron yan, gago ka. Durog ka kasi ng durog. Kaya hindi mo talaga alam kung ano nangyayari. Sa totoong buhay, putang ina ka. Pero kapag nalalaman na starting sa April 30, mas palalawakin, yung maternity benefits na ibibigay ng PhilHealth, kinimirot, putang ina mo. Sa kukuha ng budget. Yan ang hirap sa'yo eh. Puro ka lip service. Kung totoo yung sinasabi mo, pinagpaplanuhan yan eh. Hindi nga namin nabalitaan na may ganyang plano ang PhilHealth. O ang gobyerno at ang PhilHealth magsasanib puwersa para sa mas malaking maternity benefits na makukuha ng mga ina na ayaw mong malagay sa panganib, ulul ka. Putang ina kay halatang chika. Unang-una, saan kukuha ng budget? Baka nakalimutan mo. Yung pera ng PhilHealth, ninakaw mo, putang ina mo. Hakagigil ka. Nakalimutan mo? O feeling mo nakalimutan na namin? Noong 2025, ipapaalala ko lang ulit. Ziniro nyo ang budget para sa subsidiya ng PhilHealth. Ang matindi pa, kinuha nyo yung 89.9 billion ng PhilHealth kasi hindi namin alam kung saan nyo dinala. Sabi nyo sa Korte Suprema, yung 29.9 billion ginamit nyo sa paggawa ng infra. Nang sabi ng Korte Suprema, kung naaalala nyo, puntahan nyo sa YouTube, nandun yun. Anong infra? Ang pinagkagastos na 29.9 billion, binadgetan na ng Koreano yan. Putang ina nyo. Gano'n kawalang hiya ang administrasyong ito. Tapos ayun nga, may natira pang 60 billion ang utos ng Korte Suprema, Mr. President. Ibalik mo yung pera ng PhilHealth. At tapos last year, parang November o December, di ba sabi mo, good news po. Ibabalik na po ng pamahalaan ang 60 billion ng PhilHealth. Dahil sabi mo meron ng pondo, sobrang pondo mula sa DPWH, kaya ibabalik na sa PhilHealth yung 60 billion. Putang ina mo, 24 years na. Hanggang hindi pa binabalik. Tapos ang gusto mo, papalawakin ng PhilHealth yung maternity benefits ng mga ina na ayaw mong malagay sa panganib. Paano mangyayari yun? Wala silang pera. Ang daming ospital na nagre-reklamo na dahil ang daming utang ng PhilHealth sa kanila. Nakakagigil ka, puro pagsisinungaling ang alam mo. Sa bagay, mga asahan natin sa bangag na ito. Matatapos ng termino nito eh. Wala na itong magagawa pa. Putang ina mo, yung pera ng PhilHealth, ibalik mo. Yun na lang siguro ang magandang gagawin mo para sa pangkalusugan ng mga Pilipinong hayop ka. Putang ina mo, parang ang ganda ng sinasabi mo, pero ang katotohanan, bangag ka. Puro hanash, yung mga sinasabi mo, lip service, pero ang katotohanan, kuda, wala kang gawa.